Ako si Wati. Isang kasambahay na pinakasalan ng bulag na senorito ko mismo, isang prinsipeng Arabe. Nangako siya ng mahar na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso para lang mailigtas ang pamilya ko. Naniwala ako na ito na ang katuparan ng isang panaginip. Pero sa unang gabi ng kasal namin, matindi ang takot na naramdaman ko nang utusan niya ako. Ako si Wati, galing sa Barangay San Roque, Leyte. Sa edad na 24, naabot ko na ang disyertong lupaing ito. Hindi bilang isang pilgrim, kundi bilang isang overseas Filipino worker, DOFI, isang domestic helper. Isang titulo na sa aming probinsya ay tinitingnan bilang prestihiyoso. Pero dito, ito ay isa lamang tatak ng katayuan ng isang alipin. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lumapag ang eroplano ko sa Marangyang Airport, dala ang lahat ng pag-asa ko at ang bigat ng obligasyon sa bahay. Ang bawat hininga ko rito ay para kay tatay na sakitin at para kay Rina, ang bunso kong kapatid na napilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap. Ang sweldo ko bawat buwan ang pangalawang buhay nila. Ang pagtatrabaho ko sa gitnang silangan ay isang sakripisyo, gaano man ito kabigat. Nagtrabaho ako sa isang malaking bahay, isang modernong palasyo na may mamahaling arabeske na arkitektura. Matatangkad ang pader, kulay pale cream, pinalamu siya ng magagandang kaligrapiya at detalyadong geometric na ukit. Malamig ang sahig, yari sa mamahaling marmol na sumasalamin sa ilaw ng mga kristal na chandelier, kumikinang na parang umaagos na talon. Madalas, pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang gintong hawla. Ang amo ko, si Senorito Yusuf, ay isang misteryong nababalutan ng kayamanan. Siya ay 35 taong gulang, gwapo. Base iyon sa matigas niyang mga guhit ng mukha, sa matibay niyang panga, sa matangkad niyang tindig at sa palagi ang nakasuot ng malinis na tradisyonal na damit Arabe. Ngunit may isang bagay na nagpapaiba sa kanya, siya ay bulag mula pagkabata. Palaging may 2 takip ang mata ni Senorito Yusuf, isang makapal na cloth bandage na nakabalot sa noo niya, at sa labas, isang malaking itim na salamin. Ang kombinasyon na iyon ay talagang nag-aalis ng paningin na nagpapadilim at nagpapadama sa kanya bilang hindi malapitan. Ang trabaho ko ay alagaan ang kanyang mga personal na pangangailangan. Ang magbasa ng mga dokumento, ihanda ang kanyang damit, samahan siyang maglakad sa panloob na hardin hanggang sa subuan siya. Sa simula, natatakot ako. Hindi dahil bulag siya, kundi dahil narinig ko sa ibang ate na kasambahay na madalas daw matitigas at walang puso ang mga Arabeng amo. Si Senorito Yusuf mismo ang nagkwento. Nagkaroon siya ng ilang personal na katulong bago ako. Anya, lahat sila ay bastos, walang pasensya, at walang galang. Madalas daw siyang sinisigawan kapag nagkakamali ng kaunti o bumubulong ng may pang-iinsulto tungkol sa kanyang pagkabulag. Malungkot ang boses ni Senorito Yusuf tuwing naaalala niya ang mga kwentong iyon. Nagsisilbi lang sila dahil sa pera, Wati, sabi niya. Pero iba ka. Sabi niya iyon isang hapon habang tinutulungan ko siyang hanapin ang kanyang tasbih, rosaryo, na nahulog sa makapal na karpet. Ako, bilang isang babaeng galing sa Leyte, dala ko ang likas na ugali ng aming kultura, magalang, tapat, at mapagmalasakit. Palagi akong nagsasalita sa malambing na tono, ginagamit ang kiopo, senorito, na tinuro sa akin ng lola ko sa probinsya. Kahit hindi niya maintindihan ang buong Tagalog ko, sinisiguro ko na ligtas ang bawat hakbang niya. Ang bawat pagkain niya ay inihanda ng maingat. Hindi ko tiningnan ang kanyang pagkabulag bilang kahinaan na dapat samantalahin, kundi isang kalagayan na nangangailangan ng dagdag na sinseridad. Ang malambing na pag-aalaga na ito ang unti-unting nagtunaw sa pader sa pagitan namin. Habang tumatagal ang paglilingkod ko, lalo kong napapansin ang maliliit at kakaibang bagay. Minsan, inaayos ko ang bookshelf niya. Nakalimutan kong ibalik ang isang lumang aklat sa dating pwesto. Naglakas loob lang akong sabihin, pasensya na po, senorito. Inilipat ko lang po ng bahagya sa kanan ang aklat. Si Senorito Yusuf, nang hindi umaalis sa kanyang silya, agad na iniabot ang kamay niya sa bookshelf, eksakto sa pwesto ng aklat. Ang katumpakan niya ay ikinagulat ko ng sandali. Kung talagang bulag siya, paano niya nalaman ang posisyon ng bagay na bagong ilipat ko lang? Hindi ba't dapat ay magkakapakapa muna siya? Sa ibang pagkakataon, naglalakad kami sa hardin at inaalalayan ko ang kamay niya. Bigla siyang huminto. May hukay sa harap, Wati.
Napakaliit, bulong niya. At tama nga. May maliit na hukay doon, bakas ng tubig, na halos hindi makita ng normal na mata sa hapon. Ang maliliit na kakaibang bagay na ito ay nagsimulang magpatong-patong sa isip ko. Hindi ba siya ganap na bulag? O ganoon na lang katulis ang pandinig niya? Nagdulot ito ng kaunting misteryo na bumabagabag sa akin. Ngunit agad ko itong ipinagsawalang bahala dahil palaging mukhang napakahina ni Senorito Yusuf sa likod ng kanyang mga benda at makapal na salamin. Nagsimula akong magkaroon ng nararamdaman, isang lihim na pag-ibig na nakabatay sa awa at paghanga. Si Senorito Yusuf na mayaman, gwapo, ngunit nakakulong sa kadiliman. Siya ay napakalungkot. Siya ay isang prinsipe na nawawala sa sarili niyang palasyo. Ako, isa lamang taga-Leyte. Alam ko ang katayuan ko at alam ko ang limitasyon. Ang trabaho ko ay maglingkod lamang. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang katapatan ng isang hamak na kasambahay pala ang magpapabago sa kapalaran ng isang bulag na lalaki. At maya-maya ang kapalaran ko. Hindi lang komportable si Senorito Yusuf, nagsimula na siyang magkagusto. At iyon ang naging simula ng isang paglilingkod na hahantong sa pinakamalaking sakripisyo ko. Ang malamig na mga pader na marmol sa bahay ni Senorito Yusuf ay unti-unting naging mainit. Hindi dahil sa matinding sikat ng araw sa disyerto, kundi dahil sa dalas ng aming interaksyon. Ang trabaho ko ay hindi lamang maglingkod ng pisikal, kundi maging tagapamagitan ni Senorito Yusuf sa lahat ng bagay na hindi niya maabot. Tuwing umaga, pagkatapos ko siyang tulungan isuot ang kanyang balabal, sinisiguro kong perpektong nakakabit ang benda sa kanyang mata sa ilalim ng kanyang itim na salamin. Pagkatapos, uupo kami sa dining room, isang silid na dinodomina ng ginto, kulay sapphire blue, at makapal na Persian na alpombra. Masyado itong marangya para sa akin. Ngunit doon siya mukhang pinakakomportable. Wati, tawag niya isang araw pagkatapos kong matapos basahin ang buod ng pang-araw-araw na balita mula sa pahayagang Arabe. Ang boses niya ay laging kalmado, malalim at may otoridad. Ngunit nahahalata ko ang pag-iisa na madalas sumasabay. Opo, sir, sagot ko. Pinapanatili ko pa rin ang kaugaliang Pilipino na may galang. Magkwento ka tungkol sa bansa mo. Ikinuwento ko ang tungkol sa Leyte, tungkol sa luntiang palayan kapag tagtanim, tungkol sa kaluskos ng dahon ng nyog kapag umiihip ang hangin sa hapon, tungkol sa tunog ng Angelus na umaalingaungaw. Ikinuwento ko ang lahat ng detalyado na para bang nagpipinta ako sa isip niya, binibigyan siya ng tanawin na hindi niya kayang makita. Seryosong nakikinig si Senorito Yusuf, bahagyang nakatagilid ang ulo, na para bang ang taingan niya ang kanyang mga mata. Sabi nila, ikaw ang pinakamatyaga, sabi niya ulit pagkatapos kong magkwento. Tinutukoy niya ang ilang nagpalit-palit na katulong bago ako. Yumuko ako. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko, Senorito. Ayaw ko po kayong magalit dahil hindi po tama ang pwesto ng gamit ninyo. Bahagyang tumawa si Yusuf. Bihira kong marinig ang tawa niya at ito ay tunog tapat. Ang iba, laging nagrereklamo. Nagrereklamo dahil kailangan nila akong alalayan kahit saan. Nagrereklamo dahil kailangan nilang ipaliwanag ang kulay ng damit ko. Nagrereklamo dahil hindi ko makita ang ngiti nila. Pakiramdam nila, pabigat ako, Wati. Ito ang kalituhan na kinakaharap niya. Siya ay isang mayamang amo, makapangyarihan, ngunit salat sa init ng damdamin at madaling maabuso dahil sa kanyang pagkabulag. Siya ay isang malakas na lalaki, ngunit marupok ang kaluluwa. Ako, bilang isang babaeng Pilipino, likas na hindi ako marunong maging bastos. Kami ay tinuruan na unahin ang damdamin, hindi lamang ang pagiging epektibo sa trabaho. Iba ang katapatan namin. Tinitingnan ko ito hindi bilang trabaho lamang, kundi isang uri ng paglilingkod. Isang hapon, naghanda ako ng hapunan at palihim na gumawa ng kaunting adobong tuyo flakes, paborito kong Pinoy ulam, sa kusina. Hindi alam ni Senorito Yusuf kung ano ang kinakain ko. Hanggang isang araw, nagtanong siya. May iba kang amoy, Wati. Maanghang pero mabango. Ano ang kinakain mo? Ulam lang po galing sa probinsya, Senorito. Pasensya na po, baka nakakaabala sa ilong ninyo ang amoy. Hindi. Hindi nakakaabala. Ito ang nagpapainit sa silid, tulad ng pagkwento mo tungkol sa amoy ng lupa pagkatapos ng ulan sa bayan ninyo.
Naantig ako. Mula noon, madalas akong naghahanda ng kaunting pagkain para sa kanya, paunti-unti at palagi niya itong kinakain. Nagkokomento siya tungkol sa lasa na hindi pa niya natitikman. Sa pamamagitan ng paghipo, boses, at lasa, binigyan ko siya ng koneksyon sa mundong mas tao. Ito ang tema ng katapatan at sinseridad na hindi ko namamalayang na isakatuparan sa aking trabaho. Napagtanto ko na higit pa sa isang katulong ang kailangan ni Senorito Yusuf. Kailangan niya ng isang tapat na puso, at iyon ang ibinigay ko ng walang hinihintay na kapalit. Siya ay isang prinsipe na nawawala sa sarili niyang palasyo. At ako ang nag-iisang tao na hindi nakita ang kadiliman sa mata niya, kundi ang liwanag sa kaluluwa niya. Sa gitna ng lahat ng paglalapit na ito, ang damdamin ko para kay Senorito Yusuf ay nagsimulang magbago, mula sa awa naging paghanga na maihalong pag-ibig. Alam ko ang limitasyon ng aming katayuan. Ako ay isang bibilang galing sa Leyte, at siya ay isang bulag na sheik. Ngunit nagsimulang mamukadkad ang puso ko. Siya ang naging tanging tao na talagang malapit sa akin sa banyagang lupain na ito. Tiningnan ko siya bilang isang malakas na lalaki sa likod ng kanyang kapansanan. Hindi ko alam na ang pag-ibig na namumukadkad na ito ay malapit ng subukin ng isang alok na makapagpapabago sa kapalaran ng pamilya ko magpakailanman, magtatali sa katayuan ko, at pipiliting magbago ng drastiko ang tungkulin ko, mula sa isang katulong patungo sa isang magiging asawa. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, lalong lumalim ang relasyon namin ni Senorito Yusuf, lumampas sa formalidad ng amo at katulong. Ako ngayon ang kanyang anino, ang kanyang tapat na tagapakinig, at, nang walang salita, ang nag-iisa niyang pinagkakatiwalaan. Palagi kong sinisiguro na hindi kami nagkakadikit sa pisikal maliban na lang kung inaalalayan ko ang kanyang hakbang. Ngunit ang emosyonal naming lapit ay tila hindi maiiwasan. Ang umuusbong na pag-ibig ay nagsimulang lumaki sa puso ko, marupok tulad ng isang usbong sa disyerto. Nainlab ako sa kabaitan ni Senorito Yusuf, sa kanyang pasensya, at sa paraan niya ng pagtingin sa mundo sa pamamagitan ng kanyang matalas na pandinig at mayamang imahinasyon. Hinangaan ko kung paano niya, kahit bulag, pinapatakbo ang kanyang malaking negosyo ng napaka-epektibo, inaasikaso ang kanyang charity foundation, at inaayos ang lahat ng gawain sa isang matatag na boses. Alam kong mapanganib ang damdamin na ito. Ako ay isang bibilang galing sa Leyte. Ang agwat ng aming katayuan ay isang napakalalim na bangin. Nagsumikap akong panatilihin ang aking pagiging propesyonal, pinaaalalahanan ang sarili tungkol kina Tatay at Rina sa bahay. Ngunit tuwing humingiti si Senorito Yusuf pagkatapos kong basahin ang mga sulat o magkwento tungkol sa Pilipinas, umiinit ang puso ko. Isang gabi, inihanda ko ang kanyang damit pantulog. Binuksan ko ang malawak na walk-in closet, at hindi ko alam kung bakit. Napako ang tingin ko sa hanay ng mga mamahaling relo na nakahanay ng maayos sa salamin na drawer. Biglang pumasok si Senorito Yusuf sa silid, 2 hakbang lang ang layo sa likod ko. Wati, tawag niya ng malumanay. Nagulat ako at agad na isinara ang drawer. Pasensya na po, Senorito. Naghahanda lang po ako ng damit. Tinitingnan mo ang mga relo ko, hindi ba? Tanong niya. Nakatayo siya ng matuwid. Bahagyang sumasalamin ang itim na salamin niya sa ilaw. Natahimik ako, pakiramdam ko ay nahuli ako sa akto. Opo, Senorito. Pasensya na po. Ako po ay walang galang. Hindi nagalit si Senorito Yusuf. Bumuntong hininga lang siya. Kunin mo ang itim, iyong may balat ng buwaya. Bagay iyan sa mainit mong kulay ng balat. Nabigla ako. Paano niya nalaman na tinitingnan ko ang mga relo, at paano niya nalaman ang eksaktong lokasyon ng relo na tinutukoy ko, na talagang itim at binigyan niya ng deskripsyon na bagay sa kulay ng balat ko? Hindi ito ang unang pagkakataon. Ang maliliit na kakaibang bagay na ibinasura ko sa isip ko ay bumalik ngayon bilang isang nakababahalang misteryo. Ilang araw pagkatapos, hiniling sa akin ni Senorito Yusuf na kunin ang isang sorban mula sa ibabaw ng mataas na display cabinet. Ang tela ay nakatupi sa pinakaibabaw na tumpok. Pakiabot ang pinakaitaas, Wati, pakiusap niya. Kumuha ako ng silya at umakyat. Nang mahawakan ng kamay ko ang tumpok ng tela, ang sorban sa gitnang tumpok ay bahagyang gumalaw at muntik ng mahulog. Mabilis ang reflex ko. Sinalo ko ito ng siko.
Ang lahat ay nangyari nang walang anumang ingay na kapansin-pansin, tanging ang pagkiskis lamang ng tela. Mag-ingat, Wati. Huwag hayaang mahulog ang nasa gitna. Ang boses ni Yusuf ay matatag mula sa ibaba. Ang puso ko ay bumilis sa pagtibok. Paano niya nalaman na may tela na muntik ng mahulog? Mayroon ba siyang sixth sense? Dahan-dahan akong bumaba, sinusubukang itago ang gulat. Tinitigan ko ang benda at itim niyang salamin. Mukha silang matibay, perpekto. Walang puwang. Ang lalaking ito ay ganap na bulag, ngunit para siyang may invisible na tingin. Nakikita ang mga nakatagong detalye. Lumitaw ang internal conflict. Nagsimula akong magduda kung talagang marupok si Senorito Yusuf tulad ng iniisip ko. May isang malakas, halos nangingibabaw na enerhiya na itinatago niya sa likod ng kanyang kapansanan. Naalala ko ang mga kwento ng ibang mga budhi na narinig ko sa shelter. Mga kwento tungkol sa mga kakaibang amo, tungkol sa mga bahay na may madilim na sikreto, tungkol sa sistema ng kafala na maaaring gawing ari-arian ang tao. Kinilabutan ako. Huwag kaya't may malaking lihim na itinatago si Senorito Yusuf sa likod ng pagkabulag na ito. Bakit siya ganoon katumpak sa paghula ng galaw at posisyon ng mga bagay sa paligid niya? Ngunit tuwing lumilitaw ang pagdududa, may gagawin si Senorito Yusuf na magpapakita ng kanyang kabutihan. Tulad ng bigla siyang nagtanong tungkol kay Rina, tungkol sa pag-aaral niya, at nangako siyang magpapadala ng karagdagang gastos para sa pagpapagamot ni tatay nang hindi ko hinihiling. Ang lambing niya ang nagpapakalma sa pag-aalala ko. Napagpasyahan ko na baka masyado akong nag-iisip ng masama. Ang lalaking ito ay nagbigay sa akin ng seguridad, dignidad, at pakiramdam na pinahahalagahan na hindi ko kailanman nakuha sa ibang lugar. Baka may super na pandinig lang siya, isang mana mula sa kanyang madilim na buhay. Nagpasya akong magtiwala sa kanya, nang hawakan sa katapatan na naramdaman ko mula sa kanya. Hindi ko alam na ang pagtitiwala na iyon ay malapit ng subukin ng isang napakalaking mahar na ilalagay ang buong buhay ko at ang sikreto ni Senorito Yusuf sa balanse. Ang paglilingkod ko ay malapit ng maging sakripisyo. Noong umagang iyon, ang hangin sa Riyadh ay mas malamig kaysa dati. Ngunit ang puso ko ay mainit at hindi mapakali. Hindi mapakali dahil sa kakaibang ugali ni Senorito Yusuf noong mga nakaraang araw, ngunit mainit dahil sa tindi ng aming paglalapit. Napagtanto ko na mahal ko siya. Isang damdamin na kailangan kong itago ng malalim sa ilalim ng aking katayuan bilang isang katulong. Nasa likod kami ng bahay. Nakaupo sa gazebo na pinalamutya ng maroon na kortina ng Morocco. Sinamahan ng malakas na amoy ng kape Arabe. Mukhang mas maayos si Senorito Yusuf kaysa dati. Ang puti niyang balabal ay tila naglalabas ng sarili nitong aura, at ang benda sa mata niya ay mukhang bago. Pagkatapos kong matapos basahin ang ilang opisyal na sulat mula sa kanyang opisina, naghari ang mahabang katahimikan. Naghihintay ako ng susunod na utos, nakatingin sa mga bulaklak na bougainvillea na yumayabong sa matinding klima. Tulad ko na nagsisikap mabuhay sa banyagang lupain. Biglang tinawag ni Senorito Yusuf ang pangalan ko, hindi sa tono ng utos, kundi sa lambing na nagpapatigil sa aking hininga. Wati, malalim at mahina ang boses niya. Pakiusap, umupo ka ng mas malapit sa akin. Sinunod ko. Naghalo ang takot at pagtataka sa dibdib ko. Napansin ba niya ang damdamin ko? Pagsasabihan ba niya ako dahil sa masyado akong lumapit? Huminga ng malalim si Senorito Yusuf. Ang kanyang eleganting kamay, na may makapal na gintong singsing sa daliri, ay umabot at nagkapakapa hanggang sa wakas ay nahawakan ang pulso ko. Ang paghawak ay magaan ngunit parang kuryente. Mula nang dumating ka, 6 na buwan na ang nakalipas, Wati, ang bahay na ito ay naging tahanan, hindi na isang tahimik na libingan para sa isang bulag na lalaki, sabi niya. Tiningnan mo ako bilang isang taong nangangailangan, hindi bilang isang pabigat. Binitawan niya ang kamay ko at dahan-dahang kinuha ang isang maliit na kahon na pulang velvet mula sa bulsa ng kanyang balabal. Inilagay ang kahon sa mesa, eksakto sa harap ng kanyang itim na salamin. Na para bang nakikita niya ang laman nito. Alam kong nakakagulat ito. Alam kong magkaiba tayo. Ang katayuan natin, ang bansa mo, ang lahat, patuloy niya, bahagyang nanginginig ang boses. Pero sa likod ng kadiliman na ito, natagpuan ko ang nag-iisang tapat na liwanag.
At ikaw yon, Wati. Iniabot niya ang kahon sa akin. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong maging asawa kita. Nahulog ang puso ko sa aking sikmura. Ang buong mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Pakakasalan ako. Ako. Isang buthi mula sa Leyte. Senorito Yusuf, nautal ako, hindi makapaglabas ng ibang salita. Ngumiti siya ng bahagya. Alam kong iniisip mo ang pagkakaiba na ito. Alam kong baka nag-aalinlangan ka. Kaya, para hindi ka na mag-alala patungkol sa iyong kinabukasan at ng iyong pamilya, para malaman mo ang kaseryosohan ko, inaalok ko ang mahar para sa iyo. Tumigil siya ng sandali, hinayaan ang tensyon na pumuno sa hangin. Ang mahar para sa iyo, Wati, ay 7 bilyong piso. Ang numerong iyon ay parang isang malaking gavel na humampas sa akin. 7 bilyon. Ito ang isang napakatinding turning point. Ang lahat ng internal conflict na tinago ko ay sumabog ngayon. Sa isang banda, may tapat na damdamin na nagsisimula akong maramdaman para sa kanya. Ang pagtulak na tanggapin ang alok ng nag-iisang lalaking ito. Sa kabilang banda, may katinuan at dignidad na sumisigaw, masyado itong baliw. Dahil ito sa pera, hindi purong pag-ibig. Ngunit 7 bilyong piso. Agad na lumipad ang isip ko libu-libong kilometro pabalik sa Leyte. Nakita ko ang mukha ni tatay na maputla at payat, nakahiga ng mahina sa sirang kama. Ang mamahaling gamot ay hindi niya kayang bilhin. Nakita ko ang mata ni Rina na lumalabo, napilitang tumigil sa pag-aaral pagkatapos ng high school, nagtatrabaho ng kung ano-ano para tulungan si nanay. Ang 7 bilyong piso ay hindi lamang pera, ito ay kalusugan ni tatay, kinabukasan ni Rina, isang permanenteng bahay para kay nanay, at higit sa lahat, kalayaan mula sa kahirapan na bumalot sa pamilya namin sa loob ng maraming henerasyon. Si Senorito Yusuf ay tila nabasa ang isip ko. Hindi kita binibili, Wati. Gusto kong magbigay ng seguridad. Ibinigay mo ang hindi matutumbas ang sinseridad mo. Ito ang tamang kapalit para iligtas ang pamilya mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto, Wati. Maaari kang umuwi, ayusin ang problema mo, at bumalik sa akin bilang asawa, hindi bilang katulong. Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa akin. Ang pagpipilian na ito ay ang pinakamalaking moral dilemma sa buhay ko. Ang pagtanggap sa alok na ito ay nangangahulugang ibebenta ko ang bahagi ng aking idealismo, magpakasal dahil sa pera na magliligtas sa buhay ng pamilya ko. Ang pagtanggi ay nangangahulugang pananatilihin ko ang aking dignidad, ngunit hahayaan ko ang pamilya ko na magdusa sa kahirapan at kawalan ng katiyakan. Pakiusap, pag-isipan mo ng mabuti, Wati. Hihintayin ko ang sagot mo hanggang bukas, makalawa, sabi niya, binibitawan ang pulso ko. Naghintay siya ng kalmado. Na para bang sigurado siya na isa lang ang sagot. Tumayo ako. Nangangatog ang tuhod ko. Hindi ko na alam kung nakatayo ako sa mamahaling marmo ni Senorito Yusuf o sa maputik na lupa ng Leyte. Ang alok na ito, kasama ang nakakabaliw na mahar, ay talagang nagbago sa kapalaran ko. Kailangan kong pumili sa pagitan ng puso, pera at pamilya. Noong gabing iyon, ang karangyaan ng bahay ni Senorito Yusuf ay parang isang malamig na kulungan. Ang 7 bilyong piso ay umaalingaw sa tainga ko, tinalo ang tunog ng azan at kahit na ang tunog ng tibok ng puso ko. Ang maliit na kahon na pulang velvet ay nakahiga pa rin sa mesa, na para bang humihingi ng sagot. Hindi ako makatulog. Palipat-lipat ako sa pagitan ng marangyang bedroom ko, na mas malaki pa kaysa sa bahay namin sa Leyte, at ng balcony na nakaharap sa tahimik na hardin. Alam ko na kung tatanggi ako, mananatili akong may marangal na puso, pinapanatili ang aking idealismo. Ngunit ang sweldo ko ay sapat lamang para mabuhay buwan-buwan nang hindi kailanman nagbabago ang kapalaran ng pamilya ko. Ngunit kung tatanggapin ko, ang internal conflict na ito ay nagpapahirap. Magiging isang babae ba ako na nagpakasal sa isang bulag na lalaki dahil sa pera? Sa totoo lang, may nararamdaman ako kay Senorito Yusuf. Ngunit kaya bang labanan ang bagong usbong na pag-ibig ang bigat ng 7 bilyong piso? Kailangan kong makarinig ng boses mula sa bahay. Kinuha ko ang lumakong telepono na lihim kong itinago. Matagal bago sinagot ni nanay ang tawag. Mukhang pagod ang boses niya. Nanay, ako po ito. Kumusta po si tatay, tanong ko.
Nabulunan ako. Natahimik si nanay sandali. Ang tatay mo, lalong bumaba ang kondisyon, anak. Sabi ng doktor, kailangan gawin agad ang special procedure. Pero ang bayad, naku, Wati, napakamahal. Nagsimulang manginig ang boses ni nanay. Sinundan ng pigil na pag-iyak. Naramdaman ko ang matinding sakit sa dibdib ko. Ang matapang kong tatay ngayon ay nanganganib ang buhay. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Rina sa likuran. Ate Wati, kailan ka uwi? Miss na kita. Gusto ko nang mag-aral ulit, ate. Pero sabi ni nanay wala raw kaming pera. Ang boses ni Rina ay isang matinding sampal. Ang makita ang matalinong kapatid ko na kailangang tumigil sa pag-aaral dahil mahirap kami ay ang pinakamasakit na tinik. Ang mga panaginip ko tungkol sa marangyang pag-uwi ay pinalitan ngayon ng matinding guilt. Ibinaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Ang mga salitang special procedure at gusto ko nang mag-aral ulit ay umalinggaw. Nilunod ang lahat ng etikal na pagdududa at tanong tungkol sa misteryo ng pagkabulag ni Senorito Yusuf. Ang 7 bilyong piso ay hindi na lang mahar. Ito ay ang buhay ni tatay, ang pinakamahusay na operasyon at gamot, ang kinabukasan ni Rina, ang pag-aaral niya hanggang kolehiyo, ang kapayapaan ni nanay, ang katiyakan na hindi na sila mag-aalala patungkol sa gutom. Ito ay isang moral dilemma. Kailangan kong ipagpalit ang aking personal na kaligayahan, isang ideal na kasal na nakabatay sa purong pag-ibig, nang walang kapalit, sa obligasyon na iligtas ang aking pamilya. Para sa isang anak, lalo na mula sa background ko, ang obligasyon sa pamilya ay laging nasa ibabaw ng lahat. Kailangang ilagay ang dignidad sa ilalim ng pangunahing pangangailangan. Bumalik ako sa maliit na kahon na pulang velvet. Sa loob nito ay maaaring may hiyas, ngunit para sa akin, isa itong kontrata. Isang kontrata ng sakripisyo. Gumapang ako sa makapal na alpombra, inabot ang prayer mat at umiyak. Nagmakaawa ako sa kanya, ala Diyos. Nasa kasalbang ito ang kanyang ridha, kalooban pabor. Kinaumagahan, hinarap ko si Senorito Yusuf sa kanyang study room. Ang puso ko ay humahampas ng malakas. Pinag-isipan ko na po, Senorito, sinubukan kong panatilihing hindi nanginginig ang boses ko. Si Senorito Yusuf, na nakaupo ng matuwid sa kanyang puting thobe, ay bahagyang tumingin sa direksyon ko. Hindi siya nagtanong, naghintay lang ng may pasensya. Na para bang alam niya kung gaano kalaking laban ang pinagdaanan ko kagabi. Ako. Tinatanggap ko po ang alok ninyo, sabi ko sa wakas. Ang mga salitang iyon ay mabigat, mapait, ngunit nakagiginhawa. Huminga ng malalim si Yusuf, ngumiti ng may ginhawa. At ang ngiti na iyon ay naglabas ng tapat na init. Na para bang nanalo siya sa isang bagay na napakahalaga. Salamat, Wati, sabi niya, tumayo at dahan-dahang lumakad patungo sa akin. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Ginawa mo ang tamang desisyon, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa akin din. Ipinapangako ko, hindi ka magsisisi. Ngunit sa gitna ng ginhawa, dahil malapit nang maalis ang bigat ng pamilya, naramdaman ko ang isang kislap ng takot. Pinili kong maging bahagi ng misteryosong mundo ni Senorito Yusuf. Ibinenta ko ang aking dignidad at idealismo para iligtas ang pamilya ko. Ngayon, nakatali ako sa lalaking nagtatago ng hindi nalutas na misteryo sa likod ng kanyang pagkabulag. Kailangan kong dalhin ang lahat ng kahihinatnan. Pagkatapos kong magdesisyon na tanggapin ang alok ni Senorito Yusuf, ang lahat ay gumalaw ng mabilis. Ang 7 bilyong piso ay nagtakda ng daan ko at kailangan ko na itong tahakin. Sa loob ng ilang linggo, inihanda ang proseso ng kasal. Si Senorito Yusuf ay isang napakatiningalang at mayamang lalaki, kaya ang lahat ay inasikaso ng kanyang mga profesional na abogado at kalihim. Kailangan ko lang pumirma ng mga dokumento, ipakita ang passport ko, at sundin ang direksyon. Ang malaking bahagi ng nakakabaliw na mahar ay agad na inilipat sa account ng pamilya ko sa Leyte. Nagpadala sa akin si nanay ng voice message na puno ng luha ng kagalakan. Si tatay ay malapit ng maoperahan at si Rina ay bumalik na sa pag-aaral. Natapos ko ang pinakamalaking sakripisyo ko. Ligtas na ang pamilya ko. Ngunit nakakagulat, ang kaligayahan ay tila hindi totoo. Nababalutan ng layer ng pagkabalisa. Ang kasal mismo ay marangya, sobra pa sa marangya.
Ginawa sa isa sa pinakamahusay na ballroom ng hotel sa lungsod, kasama ang daan-daang mahahalagang bisita, politiko, negosyante, at malalayong kamag-anak ni Yusuf na may marangal na hitsura. Ako si Wati, isang duthi mula sa Leyte, nakaupo sa pelamin, entablado ng kasal, nakasuot ng silk wedding gown na ang presyo ay katumbas siguro ng lahat ng ari-arian ko sa probinsya. Sa gitna ng karangyaan, pakiramdam ko ay isa akong display doll. Sinubukan kong ngumiti, ngunit patuloy kong tinitingnan ang paligid. Si Yusuf ay nakaupo sa tabi ko, kalmado at may otoridad, nakasuot pa rin ang thobe at, syempre, ang itim na salamin na nagtatakip sa benda sa mata niya. Doon lumabas ang isang bagong misteryo, hindi mula kay Yusuf, kundi mula sa mga tao sa paligid niya. Napansin ko ang mga kamag-anak at malalapit na empleyado ni Yusuf. Lahat sila ay nagpapakita ng labis na paggalang kay Yusuf. Ngunit may malamig at sinister na saloobin na ipinapakita nila sa akin. Isang matandang babae na hinala ko ay malapit na kamag-anak ni Yusuf, ang lumapit habang umingiti ng pilit. Maligayang bati, bagong manugang. Si Senorito Yusuf ay may marangal na puso, pumili ng isang tapat na katulong sa dami ng mga tiningalang babae. Ang mga salita niya ay matamis, ngunit ang tingin niya ay tumatagos. Na para bang ako ay isang manloloko na nanalo sa lottery. Pagkatapos ay si Malik, ang head butler na matagal nang nagtatrabaho para kay Yusuf. Palagi siyang mukhang tense, laging nakatingin sa amin nang may mapag-aralang tingin. Nang magsalubong kami, yumuko siya, ngunit ang bulong niya ay malamig. Maging mabuting asawa, Ginang Wati. Binayaran ng mahal ni Senorito Yusuf ang kapayapaan. Huwag mo siyang biguin. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot sa akin. Ang misteryo ay lumipat mula sa pagkabulag ni Yusuf patungo sa motibo ng kanyang kasal. Nagpakasal ba talaga sa akin si Senorito Yusuf dahil sa pag-ibig? O ito ay isang uri ng kasunduan sa negosyo, isang mamahaling pagbili ng kapayapaan tulad ng sinabi ni Malik? Nagsimula akong magtanong, bakit sila ganun kaprotektibo at tense? May malaki bang problema si Yusuf na kailangan nilang tiyakin na ako, ang kanyang bagong asawa, ay hindi magiging bagong pinagmulan ng problema? Buong gabi, hinanap ko ang init mula kay Yusuf. Nang wala ng bisita, bumulong ako, Yusuf, salamat. Hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Nakaka-relax ang paghawak niya. Tawagin mo akong Yusuf. Mag-asawa na tayo. Yusuf, sabi ko, sinusubukang masanay. Silang lahat ba ay sang-ayon sa kasal na ito? Tumawa ng mahina si Yusuf. Hindi nila kailangang sumang-ayon. Ako ang nangangailangan sa iyo. Ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon, i-enjoy mo ang gabing ito. Bukas, iba na ang buhay natin. Ang mga salitang kapayapaan ay lalong nagpatibay sa hinala ko. Ang kasal na ito, sa paningin niya, ay tungkol sa tranquility, hindi sa romance. Tinanggap ko ang moral dilemma na ito para sa pamilya, at ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan na baka tinitingnan ako ng asawa ko bilang isang kasangkapan para makamit ang kapayapaan, hindi bilang isang kabiyak. Natapos ang salo-salo. Nagpalit ako ng silk pajama. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Ang simple kong mukha ay nababalutan ngayon ng kumikinang na alahas na diamante. Ako ngayon si Ginang Yusuf, asawa ng pinakamayamang at pinakamisteryosong bulag na lalaking nakilala ko. Bumalik kami sa master bedroom. Ang silid na madalas kong pinaghahandaan ng kanyang damit. Lalo itong nakakatakot sa makapal na katahimikan. Ang gabi ng kasal, na dapat ay puno ng pag-ibig at kaligayahan, ay puno ng pagkabalisa at matinding takot. Naglakad ako patungo sa kama, naghihintay. Ako ang bago niyang asawa. Tinanggap ko ang pera niya. Ngayon, kailangan kong gampanan ang tungkulin ko. Pumasok si Yusuf, inaalalayan ng maingat niyang mga hakbang. Tinulungan ko siyang tanggalin ang panlabas na balabal. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang gwapong mukha ay maseryoso. Ang aming unang gabi, na siyang rurok ng tensyon mula sa conflict na binuo ko, ay malapit nang magsimula at hindi ako handa. Wati, bulong niya, ang boses niya ay hindi na may otoridad, kundi puno ng pag-asa na maihalong takot. Inabot niya ang nanginginig niyang kamay sa akin. Pinigil ko ang hininga ko, alam na ang sandali ng katotohanan ay nasa harap na.
Ang pinto ng master bedroom ay nakasara, pinuputol ang lahat ng tunog ng karangyaan at ingay ng salu-salo na katatapos lang. Ang natitira ay makapal na katahimikan, puno ng amoy ng mamahaling insenso at matinding pagkabalisa. Tumayo ako malapit sa malaking bintana, tinitingnan ang kumikinang na mga ilaw ng lunsod, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso ko. Ako ngayon ay opisyal na si Ginang Yusuf. Bagong katayuan na nakuha ko sa mahar na 7 bilyong piso. Nailigtas ko ang pamilya ko. Ngayon, ako naman ang kailangang gumanap sa hindi nasambit na kontrata na ito. Si Yusuf ay nakaupo sa gilid ng canopy bed, hinahawakan ang gilid ng kama gamit ang kanyang mahahabang daliri. Tinanggal na niya ang panlabas na balabal, naiwan na lang ang damit pantulog na silk na may madilim na kulay. Ang malambing na ilaw ng kristal na chandelier ay sumasalamin sa kanyang itim na salamin na lalong nagpapamisteryo at nagpapahirap sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Yusuf, tawag ko ng mahina, sinusubukang masanay tawagin ang pangalan niya, hindi na senorito. Lumingon siya, mabagal ang paggalaw ng ulo niya. Wati, lumapit ka. Umupo ako sa tabi niya, nagpapanatili ng distansya. Naramdaman ko ang tensyon na nanggagaling sa kanya. Hindi ang pag-ibigan ng isang asawa, kundi ang pagkabalisa na eksaktong nararamdaman ko. Ang gabing ito ng kasal, na dapat ay maganda, ay tila napakalamig at formal. Alam kong mahirap ito, bulong niya. Ang boses niya ay tila basag. Alam kong marami kang isinakripisyo para makarating dito. Ginawa ko ang dapat kong gawin, Yusuf. At nagpapasalamat ako sa kabaitan mo, sagot ko. Kailangan kong maging tapat, ipakita na pinahahalagahan ko ang mahar, hindi lang ang pera, kundi ang pagkilala rin sa katapatan ko. Bigla siyang bumuntong hininga ng malalim at gumawa siya ng isang bagay na kakaiba. Hinawakan ni Yusuf ang kamay ko at mahigpit itong hinawakan. Ngunit hindi romantiko ang paghawak na naramdaman ko. Para siyang naghahanap ng foothold, naghahanap ng katiyakan. Ang hawak niya ay napakalakas, halos masakit. Pakinggan mo ako, Wati, sabi niya. Nagbago ang tono niya, naging seryoso at nagmamadali. Ngayong gabi, ang gabing ito ay magiging iba sa anumang naisip mo. Hinihiling ko na magtiwala ka sa akin, gaano man kabigat ang makikita o mararamdaman mo. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ko. Ang misteryo na matagal ko nang tinago ay tila napakalapit na. Ano ang ibig niyang sabihin sa gaano man kabigat ang makikita? Sinubukan kong umiti, itinatago ang matinding pagkabalisa. Nagtiwala ako sa iyo, Yusuf. Binitawan ni Yusuf ang hawak niya. Tumayo siya, lumakad ng 2 hakbang palayo sa kama. Ang paggalaw niya ay tila matigas. Na para bang may kinakaharap siyang isang bagay na nakakatakot, hindi ang unang gabi ng kasal. Tiningnan ko siya. Nakatayo siya nang nakatalikod sa akin ng sandali. Nakita ko ang mga kalamnan sa kanyang balikat na humihigpit. Natahimik kami. Ang katahimikan na ito ay mas nakakatakot kaysa sa dagundong ng bagyo. Naghihintay ako ng inisyatiba niya. Handang-handa na ako sa isip na maging asawa niya, handa na gampanan ang lahat ng obligasyon. Bumalik si Yusuf. Ang kanyang gwapong mukha ay napakaputla sa ilalim ng ilaw. Ang benda at itim na salamin ay tila ang huling kuta na mayroon siya. Naglakad siya pabalik sa kama at umupo sa tabi ko ulit. Sa pagkakataong ito, inabot niya ang itim na salamin na nakasuot sa kanyang ilong. Dahan-dahan niyang inalis ito. Pinigil ko ang hininga ko, tinitigan ang mga mata na nakatakip ng makapal na cloth bandage. Sa wakas, ang benda ay nakatakip pa rin sa lahat. Bahagyang nabawasan ang pagkabalisa ko. Ngunit ang tensyon ni Yusuf ay lalong tumindi. Wati, bulong niya, halos hindi marinig ang boses niya. Nilapit niya ang mukha niya na para bang gustong tiyakin na malinaw kong narinig. Pakiusap, tulungan mo ako. Mabilis akong tumango. Ano man, Yusuf. Gusto kong tanggalin mo ang damit pantulog mo at tanggalin mo ang lahat ng iyong suot, Wati. Ang hiling na iyon, na dapat ay romantiko sa konteksto ng unang gabi, ay tila isang malamig at nakakatakot na utos. Lalo na mula sa isang lalaking ang mukha ay natatakpan ng benda. Natahimik ako. Ang buong katawan ko ay namanhid. Ang hiling na iyon ay nagpabagsak sa natitirang huwad na kaligayahan na naramdaman ko buong araw.
Ang mukha ko ay uminit. Ang pagkabalisa ay naging matinding kawalang pag-asa at takot. Hindi ito dahil sa kahihiyan, ito ay dahil sa tono ng boses niya na naglalaman ng ganap na katiyakan. Hindi niya ito hiningi bilang bahagi ng intimacy, kundi bilang bahagi ng isang ritual na kailangang gawin. Yumuko ako. Ang gabing ito ng kasal, na dapat ay maganda, ay tila nakakatakot. Isang paos bago ang malaking bagyo. Alam ko na sa sandaling hubarin ko ang damit ko, ganap akong mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan, at ang lahat ng misteryo ay mabubunyag. Nataranta ako sa loob, sinapian ng matinding pagkabalisa at takot, hindi handa sa anumang nasa likod ng benda na iyon. Natahimik ako. Ang gap sa pagitan ng hiling niya at ng sagot ko. Ang hiling ni Yusuf na tanggalin ko ang lahat ng damit ko, na sinabi ng seryoso at nagmamadali, ay nagpabigat sa dugo ko. Hindi ako inosenteng babae. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ng unang gabi. Ngunit ang konteksto ay tila kakilakilabot. Siya ay isang bulag na lalaki. Makapal ang benda niya. Maputla ang mukha niya dahil sa tensyon. Ang intimacy na hinihiling niya ay tila paghahanda para sa isang pagsusulit, o mas masahol pa, isang pagbubunyag. Yusuf, ako. Nabulunan ako. Sinubukan kong maghanap ng dahilan. Ipinagpaliban ang sandali na pakiramdam ko ay sisira sa mental health ko. Si Yusuf ay nanatiling nakaupo ng tahimik. Na para bang nararamdaman niya ang matinding kaguluhan sa loob ko. Hindi niya inulit ang hiling niya, ngunit ang katahimikan ay mas matindi pa kaysa sa libu-libong salita. Pakiusap. Hindi kita pipilitin, ngunit gusto kong gawin mo ito ng kusang loob. Gumawa ka na ng malaking desisyon at gusto kong malaman mo ng buo kung ano ang kinakaharap mo. Ang mga salitang alamin kung ano ang kinakaharap ay humampas sa aking kamalayan. Kaya hindi lang ito ang unang gabi. Ito ang pagsusulit ng katotohanan. Ang pera at ang sakripisyo na ginawa ko ay nakataya ngayong gabi. Sumabog ang pisikal at emosyonal na conflict sa loob ko. Kailangan kong maglingkod sa asawa ko. Tinanggap ko ang mahar niya. Ngunit may isang likas na instinct na sumisigaw na tumakas ako. Naalala ko ang lahat ng kakaibang bagay, si Yusuf na alam ang posisyon ng mga bagay na hindi niya dapat malaman, ang kanyang malamig na mga kamag-anak, at si Malik na nagbabala sa akin. Sinubukan kong humingi ng oras. Yusuf, pwede ba tayong mag-usap muna? May bagay na bumabagabag sa isip ko, sabi ko, sinusubukang pakalmahin ang hininga ko. Magsalita ka, sagot niya ng maikli. Ang atensyon niya ay tila nakatuon sa isang bagay na hindi nakikita. Sigurado ba? Sigurado ba si Senorito Yusuf sa kasal na ito? Lahat ng tao sa labas, tiningnan nila ako na para bang ako ay isang manluloko. Hindi sila sang-ayon sa atin. Umiling ng mahina si Yusuf. Sinabi ko na hindi ko kailangan ang pagsang-ayon nila. Ang tanging pakialam ko ay ang kapayapaan na dala mo, Wati. At kailangan kong ipakita mo sa akin ang kapayapaan na iyon ngayong gabi. Pero, Yusuf, patuloy ko, sinusubukang ilihis ang kanyang atensyon. Gusto ka nilang magpakasal sa isang babae na kasing uri nila. Bakit ako? Dahil lang sa maganda akong maglingkod? Hindi ba masyadong risky iyon, lalo na sa ganoong kalaking mahar? Bumuntong hininga siya. Sa pagkakataong ito, mas may frustration. Wati, wag mong pagdudahan ang desisyon ko. Pinakasalan kita dahil sa katapatan mo. Dahil ikaw lang ang nakakita sa akin, hindi sa benda ko. At ngayon, hinihiling ko na ipakita mo ulit ang katapatan mo ng may buong pananalig. Bumalik siya sa pangunahing problema. Hindi siya nalihis. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Na para bang nag-aanyaya, ngunit ang kanyang mga mata na nakatakip ay nanatiling nakatuon sa walang laman na hangin sa harap niya. Pakiusap, Wati, hubarin mo ang damit mo at hayaan mo ako. Hayaan mo akong hawakan ka. Nataranta ako. Ang buong katawan ko ay matigas, hindi makagalaw. Ang kahihiyan ay nahaluan ngayon ng matinding takot sa misteryo na malalantad. Ano ang makikita, mahahawakan, o gagawin niya kapag wala akong laban? Kinagat ko ang labi ko. Huminga ako ng malalim, sinusubukang palakasin ang sarili ko. Sige, Yusuf. Gagawin ko, sabi ko, halos pabulong ang boses ko. Tumayo ako ng dahan-dahan.
Ang kamay ko ay nanginginig nang abutin ko ang zipper sa likod ng silk pajama ko. Alam ko na ang bawat paghila ng zipper ay isang hakbang paatras mula sa dating ako, ang inosenteng Wati. Ang damit ay bumagsak sa sahig. Iniwan akong nakasuot lang ng panloob na damit. Ang hangin sa silid na may aircon ay tila tumutusok sa balat ko. Tinitigan ko ang refleksyon ko sa malaking salamin. Ako ay isang magandang babae, ngunit ang takot sa mata ko ay nagpapamukha sa akin na parang isang takas. Ulit, Wati, ang boses ni Yusuf ay mahina, parang bulong ng isang demonyo. Tanggalin mo lahat. Huwag may matira. Pumikit ako. Nagsimulang mamuo ang luha. Para kay tatay, para kay Rina. Inulit ko ang mantra na iyon sa isip ko. Inalis ko ang natitirang tela, hinayaan itong mahulog sa paanan ko. Nakatayo ako sa harap niya, hubad, marupok at balot ng matinding pagkabalisa. Bumalik ako sa tabi niya. Nangangatog ang katawan ko. Naghihintay ako. Ibinigay ko na ang lahat. Hinawakan ulit ni Yusuf ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, sa halip na hilahin ako, itinaas niya ang kamay ko sa kanyang mukha na natatakpan ng benda. Ngayon, bulong niya. Ang boses niya ay naglalaman ng halo ng pagdurusa at pag-asa. Gusto kong gawin mo ito para sa akin. Gusto kong tanggalin mo ang benda na ito, Wati. Buksan mo lahat. Ikaw lang ang pwedeng makakita nito. Ang hiling na ito ay mas nakakagulat pa kaysa sa nauna. Ang pagtanggal ng benda ay ang paglabag sa pangunahing panuntunan, ang pagpasok sa pinakamadilim na teritoryo ng kanyang buhay. At doon ko nalaman na ang katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ang unang gabi ng kasal, na dapat ay maganda, ngayon ay talagang nakakatakot. Ang hangin sa silid ay napakakapal. Na para bang ang bawat butil nito ay nagpipigil ng hininga. Nakaupo ako sa kama, hubad, marupok, ngunit ang focus ko ay ganap na lumipat, mula sa kahihiyan patungo sa palad ko na ngayon ay nakadikit sa makapal na benda sa mukha ni Yusuf. Gusto kong tanggalin mo ang benda na ito, Wati. Buksan mo lahat. Ikaw lang ang pwedeng makakita nito. Ang hiling na iyon ay ang susi na nagbubukas sa lahat ng Pandora's box na matagal nang nagpapadilim sa bahay na ito. Hindi na ito tungkol sa kasal o mahar. Ito ay tungkol sa misteryo sa likod ng kapansanan ni Yusuf. Nanginginig ang kamay ko. Alam ko na sa sandaling matanggal ang benda, wala nang balikan. Makikita ko ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpapanatili kay Yusuf, ang mayamang at gwapong lalaking ito, na nabubuhay sa sinasadyang kadiliman. Yusuf, natatakot ako, bulong ko, tapat na inaamin ang takot na matagal kong tinago. Alam kong natatakot ka, sagot niya. Ang boses niya ay bumalik ngayon sa may otoridad na tono na lagi niyang ipinapakita. Na para bang ito ang kanyang huling desisyon sa negosyo. Ngunit ang katapatan mo ang tanging hinahanap ko, Wati. Kung matatanggap mo ang katotohanan na ito, doon lang tayo magsisimulang mamuhay ng magkasama. Pinalakas ko ang sarili ko. Malayo ang pinanggalingan ko mula sa Leyte, hinarap ko ang kalupitan ng mundo ng trabaho, at ibinenta ko ang idealismo ko para sa pamilya. Hindi ako aatras sa harap ng tarangkahan ng katotohanan. Huminga ako ng malalim, pumikit ng sandali at binanggit ang pangalan ng Diyos. Gamit ang nanginginig na daliri, nagsimula akong hanapin ang dulo ng puting cloth bandage na nakabalot sa ulo ni Yusuf. Makapal ang benda, maraming layer. Na para bang gustong tiyakin ni Yusuf na walang kahit katiting na liwanag o paningin ang makakapasok o makakalabas. Dahan-dahan kong hinila ang dulo. Sret! Natanggal ang unang layer na nagpapakita ng pangalawang layer na mas mahigpit. Naramdaman ko ang init ng balat sa likod ng tela, at naramdaman ko ang paghigpit ng kalamnan sa sentido ni Yusuf. Pinipigil niya ang hininga niya. Nang matanggal ang pangalawang layer, may nakita akong kakaiba. Hindi iyon ordinaryong medical bandage. May layer ng tela na tila iba, tulad ng napakapino na tela na ganap na nakatakip sa lugar ng mata. Wati, dahan-dahan. Nanggigil ang boses ni Yusuf. Nagpatuloy ako sa paghila sa pino na layer ng tela na iyon. Naramdaman ko na ang nakatakip na paningin ni Yusuf ay naabot na ng hangin. Nakita ko ang mga tupi ng balat ng kanyang mga talukap ng mata na mahigpit na nakasara. Halos nakikita ko na ang katotohanan. Nang aalisin ko na ang huling layer,
Isang adhesive layer na nakatakip sa buong bahagi ng mata hanggang sa buto ng pisngi, biglang humigpit si Yusuf. Ang paggalaw niya ay napakabilis at malakas. Isang hindi inaasahang reaksyon mula sa isang bulag na lalaki. Teka! Tama na, Wati, sigaw niya. Ang boses niya ay tumaas. Puno ng hindi mapigil na pagpapanik at galit. Ang kamay niya na kanina ay nakahawak sa tuhod ko, ay biglang humawak sa pulso ko ng may nakakasakit na lakas, pinipigilan ang paggalaw ko. Ang hawak ay napakalakas kaya napahiyaw ako ng mahina. Huwag! Huwag mong buksan ngayon. Nagulat ako at natakot. Ang rurok ng conflict ay sumabog sa pagitan namin. Ito ang unang pagkakataon na naging bastos siya. Ang lalaking palaging malumanay ay naging matigas at nangingibabaw. Yusuf, masakit, deeng ko. Sinubukan kong hilahin ang kamay ko, ngunit hindi humina ang hawak niya. Ang mukha ni Yusuf ay ilang inches na lang ang layo sa akin. Ang kanyang mga mata na natatakpan ng adhesive layer ay tila naglalabas ng galit mula sa loob. Mabilis na tumibok ang puso ko. Talagang nataranta ako. Makinig ka sa akin. Ginapahan niya ng mas mahigpit ang pulso ko. Sabi ko, huwag mong buksan. Hindi pa oras. Ako. Humihingi ako ng tawad, Wati. Pero huwag na huwag mong susubukang hawakan o buksan ang natitirang benda na iyon nang walang pahintulot ko. Binitawan niya ang hawak niya ng kasing bilis ng paghawak niya. Hinila ko ang kamay ko pabalik, kinukusot ang namumula kong pulso. Ang sakit na pisikal ay hindi gaanong malaki kumpara sa takot na naramdaman ko. Si Yusuf ay umupo ulit, humihingal. Mukha siyang sirang-sira, nagsisisi sa ginawa niya, ngunit ang takot sa mukha niya ay mas nangingibabaw. Patawarin mo ako, Wati, patawarin mo ako, inulit niya ng paulit-ulit, ngunit hindi na siya naglakas loob na hawakan pa ako. Umupo ako ng hubad at takot, napagtanto ang isang kakilakilabot na bagay. Ang pagkabulag ni Yusuf ay peke. O minimal, itinatago sa isang mas malaki at mas nakakatakot na layunin kaysa sa naisip ko. Ang kanyang matinding reaksyon, ang bilis niya sa pagpigil sa akin, ang lakas niya, lahat ng iyon ay imposibleng gawin ng isang walang magawa na lalaki. Ang gabi ng kasal, na dapat ay pag-iisang puso, ay naging arena ngayon ng psychological warfare. Tinanggap ko ang mahar, nailigtas ko ang pamilya ko, ngunit ngayon ay nakulong ako sa isang madilim na sikreto sa lalaking hindi lang bulag, kundi isang lalaking nagtatago ng isang bagay na kakilakilabot sa likod ng benda sa kanyang mga mata. Tumingin ako sa ibaba, pinulot ang damit pantulog ko na nakakalat sa sahig, at binalutan ang nanginginig kong katawan. Ako ay asawa, ngunit isa ring bihag. Ang silid ay nabalutan ng makapal at nakakabiglang katahimikan. Ako, na nakasuot na ulit ng damit pantulog, ay nakaupo ng malayo sa sulok ng kama. Masakit pa rin ang pulso ko, ngunit ang sakit na iyon ay hindi katumbas ng sampal ng katotohanan. Si Yusuf, ang asawa ko, ay hindi isang walang magawa na bulag na lalaki. Siya ay isang napakalakas na lalaki, napakabilis, at nagpapanik ng matindi ng muntik ng mabunyag ang kanyang sikreto. Si Yusuf ay nanatiling nakaupo sa gilid ng kama, nakatalikod sa akin. Tila pinipilit niya ang sarili na maging kalmado. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng kutson. Wati, tawag niya. Ang boses niya ay malambot ulit, ngunit puno ng pagsisisi at kawalang pag-asa. Humingi ako ng tawad. Talagang hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi ako sumagot, tinitigan ko lang ang likod niya. Naghintay ako. Kung gusto niyang ayusin ito, kailangan niyang maging tapat. Napansin ni Yusuf ang katahimikan at takot ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha na natatakpan ng benda ay tila nagmamakaawa. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Pakiramdam mo ay niloloko kita, sabi niya. At tama ka. Ako. Kailangan kong aminin ito. Ito ang simula ng plot twist. Bahagya akong lumapit. Bakit, Yusuf? Bakit ka nagpapanggap? Ang paggalaw mo, ang reaksyon mo kanina, hindi iyon isang bulag na tao. Bumuntong hininga ng malalim si Yusuf, na para bang may pasan siyang toneladang bigat. Hindi ako ganap na bulag, Wati. Iyon ay isang kasinungalingan na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Napasinghap ako.
Ang pag-amin ay lumabas sa kanya, malamig at walang sugar coating. May malubhang problema ako sa mata, ngunit hindi iyon pagkabulag. Ilang taon na ang nakalipas, nasangkot ako sa isang aksidente. Isang napakasamang aksidente, paliwanag ni Yusuf. Ang boses niya ay bumalik ngayon sa normal, kinokontrol ang tono ng tagapagsalaysay. Sinira ng aksidente ang malaking bahagi ng retina at kornea ko. Halos mawalan ako ng paningin, ngunit may maliit na bahagi pa rin na gumagana. Nakikita ko ang liwanag, ang anino, at kung pipilitin ko ang sarili ko, makikilala ko ang hugis na napakalapit. Tahimik akong nakinig. Kaya ang kakaibang bagay na iyon, siya na alam ang posisyon ng mga gamit, siya na umiiwas sa haligi, siya na nakakita sa kulay ng balat ko. Lahat iyon ay ipinaliwanag. Hindi siya bulag, kundi halos bulag lang, at itinatago niya iyon ng lubusan. Tapos bakit? Bakit kailangang magpanggap na ganap na bulag? Bakit kailangang makapal ang benda na iyon, tanong ko. Ang tono ko ay puno pa rin ng pakiramdam na pinagtaksilan. Yumuko ang mukha ni Yusuf. Kinuyom niya ang kanyang malalaking kamay. Dahil sa ibang bagay, hindi lang ang paningin. Ang aksidente na iyon, patuloy niya, pabulong ang boses, nag-iwan din ng pinsala sa mukha ko. Pinsala na mas masahol pa kaysa sa bahagyang pagkabulag. Pinsala na magpapatakas o magpapandiri sa sinumang makakakita sa akin. Na-imagine ko ang burn scars, malalang physical defect. Nagsimulang buuin ng isip ko ang pinakamasamang posibilidad. At ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa pagkabulag. Ito ang dahilan kung bakit niya itinatago ang mukha niya sa likod ng benda, kahit sa asawa niya mismo. Ang benda na ito, sabi niya, hinawakan ang benda sa mata niya, ay ang depensa ko. Nagpanggap akong bulag dahil ang pagkabulag ay mas kagalang-galang kaysa sa isang kakilakilabot na depekto. Kailangan ko ng isang tao na magmamahal sa akin nang hindi tinitingnan ang mukha ko, isang tao na tapat. At natagpuan ko iyon sa iyo, Wati. Nagsilbi ka sa akin, inalagaan mo ako, at kinausap mo ako nang hindi ako hinuhusgahan. Dahil naniniwala ka na bulag ako. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata na nakatakip ay tila mabigat. Hiningi ko na hubarin mo ang damit mo, hindi para pangingibabawan ka, Wati. Hiningi ko iyon dahil gusto kong pareho tayong maging marupok. Gusto kong maging handa ka dahil kapag binuksan ko ang benda na ito, kailangan mong maging handa na makita ang pinakamadilim kong katotohanan at hindi tumakas. Ang pag-amin na ito ay nagpabawas sa galit ko, pinalitan ito ng awa na maihalong matinding takot. Si Yusuf ay isang biktima. Binili niya ang kasal na ito, hindi dahil gusto niyang mangibabaw, kundi dahil gusto niyang mailigtas mula sa kanyang kalungkutan. Ang tema ng lihim na pag-ibig at sakripisyo ay nagkaroon ngayon ng bagong layer. Naiintindihan ko ang takot at reaksyon niya kanina. Natatakot siya na makita ko siya, sumigaw, at iwanan siya tulad ng ibang mga babae. Kahit na nagbayad siya ng mahal. Hindi ako tatakas, pangako ko. Kahit nanginginig ang boses ko. Tinanggap ko ang pera mo. Tutuparin ko ang pangako ko. Ngumiti ng bahagya si Yusuf. Alam ko iyon. Salamat, Wati. Pero hindi mo pa nakikita ang lahat. Huminga siya. Ngayong gabi, mag-uusap lang tayo. Bukas, ipapakita ko ang tunay na katotohanan. Ang katotohanan na nagpakulong sa akin sa likod ng benda at kayamanan na ito. Ang katotohanan na naging dahilan kung bakit ang kasal natin ang nag-iisang daan ko. Ang gabing iyon ng kasal ay nagtapos ng walang paghawak, ngunit puno ng nakakagulat na pag-amin. Alam ko na ngayon na ang tunay na plot twist ay hindi pa nangyayari, at ang makikita ko bukas ang magdidikta kung magiging isang tapat na asawa ako o biktima ng isang trahedya. Ang malamig na gabi ay lumipas, habang nakaupo kami ng magkahiwalay sa kama, hinaharangan ng sikreto at makapal na benda. Natulog ako sa kalagayan ng pagkabalisa, habang si Yusuf, sigurado ako, ay hindi natulog man lang. Sumikat ang umaga, tinandaan ng matinding liwanag ng disyerto. Nagdasal ako ng subu, pang-umagang dasal, humihiling ng lakas at kapayapaan para harapin ang katotohanan na darating. Pagkatapos, naghanda ako ng almusal para kay Yusuf, ngunit tumanggi siya. Humingi lang siya ng isang basong tubig at umupo ulit sa mamahaling sofa sa living room, naghihintay sa akin. Umupo ako sa harap niya.
Iba ang pakiramdam niya ngayon. May nakakatakot na kapayapaan. Na para bang nakipagkasundo na siya sa kanyang kapalaran at handa na harapin ang pinakamasamang paghuhusga. Wati, tawag niya, matatag ang boses niya. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng araw na ito, malaya kang magdesisyon. Kung gusto mong umalis, mananatili ang pera sa pamilya mo. Hindi kita pipigilan. Umiling ako. Hindi po ako aalis, Yusuf. Tinanggap ko ang pangako na ito. Natupad ko na ang obligasyon ko sa pamilya. Ngayon, kailangan kong tuparin ang pangako ng kasal ko. Ngumiti ng bahagya si Yusuf. Isang ngiti na nagpainit sa puso ko at nagpaalala sa akin kung bakit ako nagkagusto sa kanyang nakatagong kaluluwa. Sige, tapusin na natin ito. Inabot ni Yusuf ang dulo ng huling adhesive sa mukha niya. Dahan-dahan niya itong hinila at narinig ko ang malakas na tunog ng tela na naghila sa adhesive at ang natitirang layer ng pino na benda, inihagis niya ito sa sahig. Namamangha ang mga mata ko. Nagulat ako. Hindi dahil ang nakita ko ay pagkabulag o ganap na kadiliman, kundi dahil nakakakita siya. Ang kanyang dark brown na iris na tipikal sa Arabe ay nakatingin ng tuwid sa akin. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng emosyon at hindi bulag. Hindi perpekto ang paningin niya, ngunit malinaw na nakakakita siya. Napasinghap ako, umatras ng bahagya. Hindi. Hindi ka bulag, bulong ko. Ang pakiramdam na niloko ay tumusok ulit. Hindi tumanggi si Yusuf. Hinayaan niyang tumitig sa akin ang kanyang mga mata ng sandali, ang mga matang matagal nang nakatago. Pagkatapos, ipinakita niya ang buong mukha niya. Ang mukha ni Yusuf, sa paligid ng mata, pisngi at sintido, ay puno ng kakilakilabot na severe burn scars. Ang kanyang balat sa mga bahaging iyon ay tila hinila, may kulay reddish-purple, at bumubuo ng magaspang at hindi pantay na texture. Ang depekto na ito ay hindi lamang sumira sa kanyang hitsura, kundi nagpatigas din sa mga kalamnan sa paligid ng kanyang mata at pisngi. Hindi ako bulag, Wati. Ako ay may depekto, ang boses ni Yusuf ay tunog tapat at puno ng sakit. Sinira ng aksidente ang mukha ko at ang mata ko. Nakakakita ako, pero malapit lang at sa ilalim ng ilang kondisyon ng ilaw. At ang pinakamahalaga, hindi ko pwedeng hayaang makita ng sinuman ang mukha na ito. Tiningnan ko siya, hindi ako makapagsalita. Hindi pagkabulag ang itinago niya, kundi isang physical defect na sumira sa kanyang dignidad at identidad. Pinili niyang magpanggap na bulag para magkaroon ng kagalang-galang na dahilan ang ibang tao para iwanan siya, sa halip na iwanan siya dahil nandidiri sa kanyang mukha. Tumingin ng tuwid si Yusuf sa mata ko. Ngayon, wala nang benda na humaharang. Ito ang katotohanan na binili ko sa 7 bilyong piso, Wati. Gusto ko ng isang tao na handang manatili pagkatapos makita ang halimaw na ito. Patuloy niya. Hindi kita pinipilit. Tingnan mo ng mabuti. Hindi ito ang inaasahan mo. Hindi ang romansa na inisip mo. Ako ay isang lalaking may sugat. Maaari mong kunin ang pera, ibigay sa pamilya mo at umalis. Pipirmahan ko ang papeles ng diborsyo at hindi ko naguguluhin pa ang buhay mo. Hinarap ko ngayon ang tunay na pagsusulit ng katapatan. Ang moral dilemma na ito ay mas malalim pa kaysa sa pera. Tatakas ba ako tulad ng ibang mga babae na inaakala niya? Sapat ba ang mahar para malampasan ang paghihirap ng pamilya ko, ngunit hindi sapat para malampasan ang pandidiri at takot? Nakita ko ang mga peklat, talagang kakilakilabot. Ngunit sa likod ng peklat na iyon, nakita ko si Yusuf, ang lalaking malungkot, tapat, at naglakas loob na isugal ang pinakamalaking sikreto niya sa akin. Ang lalaking nagmamahal sa akin nang hindi nakikita. Pumikit ako ng sandali, naaalala ang mukha ni tatay na may sakit at si Rina na gustong mag-aral. Pagkatapos, naaalala ko ang lahat ng kabutihan ni Yusuf, ang lahat ng init na naramdaman niya sa pamamagitan ng boses ko. Dumilat ako. Tinanggap ko na ang pera niya at hindi ako pwedeng maging taksil. Tumayo ako, lumapit at lumuhod sa harap niya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na ngayon ay nakatingin sa akin ng puno ng pag-asa at pagkabalisa. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakas. Hindi ako aalis, Yusuf, ang boses ko ay matatag. Inabot ko ang kamay ko,
hindi para tanggalin ang benda, kundi para hawakan ang matigas na burn scar sa kanyang pisngi. Ang una kong paghawak sa kanyang katotohanan. Lumuhod ako sa harap ni Yusuf. Hinawakan ng kamay ko ang matigas at hindi pantay na burn scar sa kanyang pisngi. Ang paghawak na iyon ay ang tulay na nagkokonekta sa kasinungalingan at katotohanan, sa kalungkutan at pagtanggap. Hindi ako nandidiri, awa lamang at tapat na pag-ibig ang naramdaman ko. Pinigil ni Yusuf ang hininga niya, ang kanyang brown na mga mata, na ngayon ay nakabukas at nakatingin sa akin, ay naglabas ng kawalang paniniwala na maihalong pag-asa. Naghihintay siya ng pinakamasamang reaksyon ko, baka isang sigaw o luha ng pagtanggi. Hindi ako aalis, Yusuf, ulit ko, matatag ang boses ko, wala nang panginginig. Nakita ko ang sugat mo, pero nakita ko rin ang lalaki na sa loob ng 6 na buwan ay ginagalang ako. Ang lalaking piniling magtago sa likod ng pagkabulag dahil takot siyang tanggihan. Binawi ko ang kamay ko at hinawakan ang kanyang malaki at mainit na kamay. Dumating ako sa bansang ito para iligtas ang pamilya ko. Pero mananatili ako dito dahil iniligtas mo ang puso ko. Binigyan mo ako ng dignidad. Tinanggap ko na ang mahar na iyon at hindi kita iiwan. Hindi pagkatapos mong ipakita sa akin ang pinakamarupok mong bahagi. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ni Yusuf. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng tapat na ginhawa. Alam ko na ang pinakamalaking sakripisyo niya ay hindi ang pera, kundi ang lakas ng loob na alisin ang maskara ng benda na iyon. Wati, sinubukan niyang magsalita, ngunit nabulunan ang boses niya. Ngumiti ako. Isang tapat na ngiti. Ang una mula nang magsimula ang alok na iyon. Kinasal na tayo sa harap ng Diyos at ng mga saksi. Para sa akin, ang pangako na iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa 7 bilyong piso. Mag-asawa tayo, Yusuf. At ang mga peklat na iyan ay bahagi na ng pagkatao mo. Hinila ako ni Yusuf pa tayo at niyakap ako ng mahigpit. Ang yakap na iyon ay iba sa yakap ng takot noong nakaraang gabi. Ang yakap na ito ay puno ng matinding pasasalamat. Ang yakap ng isang lalaki na sa wakas ay nakaramdam ng kalayaan. Mahal kita, Wati, bulong niya sa buhok ko. Sa unang pagkakataon, inamin niya ang damdamin niya ng hayagan nang walang catch ng kapayapaan o mahar. Mahal kita dahil sa katapatan at tapang mo. Ang gabing iyon, ang naantala na gabi, ay naging aming tunay na unang gabi. Hindi na kami kailangang magtago. Sa wakas, nakapikit si Yusuf, hindi dahil sa benda, kundi dahil nakaramdam siya ng seguridad. Ako rin, sa wakas, ay natupad ang banal na pangako ng wala ng pagkabalisa at conflict. Ang tunay na pag-ibig na nakabatay sa pagtanggap ay nagtagumpay laban sa physical defect, moral dilemma, at nakatagong sikreto. Ilang araw pagkatapos, tinawagan ko si Nanay sa Leyte. Ang boses ko ay puno na ngayon ng tunay na kapayapaan. Si Tatay ay naoperahan na at malaki ang pinagbago ng kanyang kondisyon. Si Rina ay masaya na ulit dahil nakapag-aral na. Nailigtas ang pamilya namin. Natupad ko ang sakripisyo na ginawa ko. Ako ngayon ay hindi na isang katulong, kundi si Ginang Yusuf. Ginagampanan ko ang tungkulin ng asawa ng may buong responsibilidad. Sinamahan ko si Yusuf sa mga social event at hindi na ako nahihiya o nailang. Kapag nasa labas kami ng bahay, patuloy na nagsuot si Yusuf ng benda at itim na salamin. Iyon ang kanyang pagpili para panatilihin ang privacy mula sa mapanghusgang tingin ng lipunan. Ngunit kapag kaming dalawa lang sa aming marangyang palasyo, madalas niyang tanggalin ang takip sa mata niya. Tinulungan ko siyang alagaan ang peklat sa kanyang mukha, pinapahira ng cream na reseta ng doktor. Hinahalikan ko ang mga peklat na iyon, ginagawa itong tanda ng aming pag-ibig. Ako ang nag-iisang tao sa mundo na nakakaalam na nakakakita si Yusuf, at pinili niya lang na mamuhay sa kadiliman para lang mahanap ang tunay na pag-ibig. Madalas kaming naglalakad sa hardin. Maingat pa rin si Yusuf, ngunit hindi na siya ganap na umaasa sa akin. Minsan, hinahawakan niya ang kamay ko, ngunit ngayon ay kaya na niyang tingnan ang mga mata ko nang walang benda sa pagitan namin. Pareho kaming nailigtas. Ako ay nailigtas mula sa kahirapan at bigat ng pamilya. At si Yusuf ay nailigtas mula sa kanyang sariling kalungkutan at takot. Ang aming relasyon ay nagsimula sa isang kasunduan, na palasa ng misteryo at maliit na pagtataksil, ngunit nagtapos sa ganap na pagtanggap.
Pinatunayan namin na sa gitna ng tahimik na karangyaan ng disyerto, ang pag-ibig na hinahanap ng may katapatan ay laging makakahanap ng daan, kahit na kailangang dumaan sa isang mahar na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso. Ang aming katapusan sa gitnang silangan ay hindi isang perpektong fairy tale, kundi isang komplikado, ngunit tapat na pangako na laging titingnan ang kaluluwa sa likod ng katawan.